ano po, siya ang vice mayor dati. Ano naman pong tingin nyo? At ngayon po sila kuna ay talagang naghuhugas kamay. Ano po ang Ang laban kasi ngayon nila kuna ay political survival. At ang political survival niya nakatuon doon sa kanyang statement na hindi siya pareho ni Isko. Na iba ang kanilang paninindigan sapagkat ang paninindigan ni Isko pagkakampihan pa ng Manila ay talaga pong hindi si Isko may kasalanan kundi ang mga botante ng Maynila. At dapat siyan sapagkat siya din ang pananaw ni Hani, kinakailangan lumayo siya riyan. Sabi niya, hindi ako yung presiding officer ng council, hindi ako yung vice mayor, o hindi ko kaibigan. Ay lahat ng denial ay kinakailangan niya sapagkat masyado pong intertwined ang kanilang political career ni Lacuna at ni Isko Dumagoso. So, dako po muna tayo kay Super Marathon Mondong Kawaldi. So, paano po umabot sa inyong kalaman ang mga ginagawa ng ating superhero ng mga senior citizen na si Super Marathon Mondong? Ako po ay isang senior citizen at tunay na senior citizen. Hindi po ako nagkukunwari na senior citizen para lamang sa 20% discount. At sapagkat tayo po ay senior citizen, alam po ninyo talagang senior citizen na ako eh. Huwag nyo na pagkalat, pero above 50 years old na. Wow. Pero hindi halata Kawaldi ha? Oo, mukhang above 18. So, bilang senior citizen at bilang isang veteran media man, hindi makakaligtas sa iyo ang balita na mayroong isang pumapailan lang na personahe ng kanyang dinadala ay usapin ng senior citizen. At siyempre, pinagtanong-tanong natin, nakapasa naman siya. Lalo na pagtanungan ko kung kwalipikado siya. Abay, 100% qualified. Alam niyo sa politika yun ay hindi po talaga malinis. Kanya-kanyang isip ng gimmick. Kung sino yung nangunguna, kinakailangan tagpasin. So, sa tingin nyo talaga nangunguna si Marathon Mondong? Kaya nga po siya ang tinatarget na gawa ng mga special block operation. Sapagkat siyang pagpapakalat na siya yung matras, isang block operation yan na desperado yung kalaban. Yan ang senyales na yan ay desperate moves ng kalaban. Ang ating pong advocacy ngayon ay kung paano ma-educate ang ating pong mga botante na huwag sila nagpapabiktima sa mga ganyang block operation, huwag nagpapabiktima dyan sa mga false survey, huwag magpapabiktima doon po sa mga malalakihang grupo na nagbibenta ng pabor sa kandidato. Kinakailangan po ay sa bawat isang bumoboto, iisipin niya yung kanyang pagkatao, isipin niya ang kanyang pamilya, isipin niya ang kanyang kinabukasan, at kung ano mangyayari sa daigdig na kanyang pinagagalawan. Sinabi ko nga sa inyo kanina, ako ay veteran journalist. At sa akin pong karanasan, kahit na siya'y may kasalanan, kahit na siya'y may disqualify, pag hindi siya na-disqualify, kung matagal pa yung halalan, pag malapit na, buta na academic na yan. Sabi nila naka-print yung pangalan niya. Oo, naka-print na. So, kahit umatras siya, susulat na rin ang pangalan niya. Papabayaan na lang nila. Ang philosophy naman ng taong apektado, pag nanalo siya at all cost, mahuhugasan yung kanyang pagkakasala na naging sanhi ng kanyang disqualification. Sa sitwasyon po ngayon, Kawaldi, panahon na ba para mamulat ang Manileño sa mga tatakbong mga kandidato para sa pagka-mayora at vice-mayor?
May matagal na pong panahon yan. Ang atin lamang ay, bagamat alam na nila, ang ating kinalulungkot ay parang binabaliwala. Kaya po eh. Alam nilang mali. Mali nga. Pag alam na nilang mali, at ito pa'y kanila pang pinapalakpakan, kinakawayan, kinakamayan, hinahalik-halikan pa. Abay, magmimistula kung parang na Duterte na naman tayo lahat. Meron ka po ba yung alam kay Sam Versosa? Yung pong kumakandidato rin. Wala masyado, pero ang balita ko, ang papaganahin niya ay pera. Ay, okay. Pag ganyan po ang kandidato at ang papaganahin ay pera, ibig sabihin, yun lang kanyang kwalifikasyon at handa niyang pagtakpan ang kanyang mga deficiencies sa pamamagitan po ng pag-insulto sa mga botante na sila ay bibilhin. So, bilang isang Manileño, no, paano po natin i-endorso ang ating hinahangaan na isang senior citizen advocate na si Super Mara Tamandong? Abay, bawat isa po na naniniwala sa kanyang mga prinsipyo at mga advokasya, abay, magmistula siyang leader sa kanyang kapitbahayan. Kung bawat isa na naniniwala, isang senior citizen ang bawa, ang senior citizen merong agad pinakamaliit 3 botante. Kanyang anak, mag-asawa, isang anak niya lang, mag-asawa. Sabihin natin, isa rin ang anak ng mag-asawa, apo niya. 3 na yan. Ang-4 na siya. Kung bawat isang senior citizen ay gagawa ng ganyang habilin sa kanilang anak at kanilang apo, abay, landslide po ang dating ng Mara sa mundo. By the billions of pesos. Abay, tungkulin po natin yan. Sapagkat pag yan ay hindi natin nilabanan, wala na rin tayong karapatan na labanan yung pagnanakaw sa Maynila. At yung pagnanakaw sa Maynila ay magpapatuloy sapagkat ang pagpapaliban ng kaparusahan sa mga magnanakaw ay pagbibigay ng bendisyon sa iba pang magnanakaw sa buong mundo, kasama na ang mga alkalde sa iba't ibang mga region at lalo tigit dito sa capital region na kung tawagin po ay Maynila. Salamat po. So, maraming salamat po, Waldy. Mabuhay po kayo. Waldy Carbonell po. Waldy, Thank you. maraming salamat po, sir.